Okay, good day. Sa pag-usapan natin, ano ba ang HTML? Sa pag sinabing HTML, Hypertext Markup Language. Ano ulit ang ibig sabihin pag sinabing markup language? So, ibig sabihin, binubuo niya yung structure. Halimbawa, magpapagawa tayo ng bahay. So, kailangan natin ng materyales, hollow blocks, buhangin, semento, at bakal. So, para mabuo natin yung form. So, parang ganun ang HTML. Okay? So, lahat ng mga website or mga web pages ay ito yung pinaka markup language kung bakit nabuo yon. Okay? So, pag sinabi nating HTML, it consists of a series of elements. Okay? So, yun yung bumubuo nung structure natin, yung mga element. Okay? Ibig sabihin, paano ba natin i-display yung heading? Paano natin i-display yung paragraph? Or paano tayo maglalagay ng mga link? So, kailangan natin yan gawin using elements. Okay? Ayan. Ito yung itsura ng isang HTML document. So, sa first line, meron tayong doctype HTML. Tapos, kung mapapansin niyo sumunod dyan may HTML element. Tapos, nasa ilalim niya or sa may pinakailalim, meron tayong HTML element pa rin, no? So, yun. Yung from HTML na nauna hanggang dun sa may baba na HTML, yun yung pinaka-element. Then, lahat ng nasa loob niya, ang tawag natin dun ay content. Mapapansin ninyo, may HTML sa taas, meron pa sa baba. Pero may pinagkaiba sila. Merong slash yung nasa baba. Ibig sabihin, ang mga element, merong start, saka may closing, or may end. Then, tatandaan ninyo kapag end, laging merong slash. Okay? So, isa-isahin natin tong HTML document na to. Ang ibig sabihin ng doctype HTML ay dinedeclare natin na ang ating ginagawang HTML file or document ay latest version, which is HTML5. Okay? Ano naman yung HTML element? So, it is the root element of an HTML page. So, dahil HTML document ito, kailangan nating ilagay yung HTML element para mabasa ng ating browser na, ay, ito palang file na to ay isang HTML document. Then next, meron din tayong tinatawag na head element. So, dito nilalagay natin lahat ng meta information. Pag sinabi nating meta information, ay ito yung mga information na hindi visible sa ating web browser, pero nakakatulong siya para ma-check na maayos ng browser yung ating document. Okay? Nakakatulong siya para sa mga search engine. Later, maunawaan nyo yan kapag nagko-code na tayo. Pero ang tatandaan nyo lang, pag sinabing meta information, ay mga non-visible. Ibig sabihin, hindi nakikitang information. The next, title. Itong title element naman ay makikita nyo yan doon sa pinaka-tab ng ating browser. So, ibig sabihin, halimbawa, kayo, nag-open tayo ng Facebook. Di ba? Makikita nyo doon sa taas, may Facebook na title. Ibig sabihin, yun yung nilagay doon sa title element. Yung pinakapangalan ng page. Next is body. Ito ang tatandaan natin sa body. Lahat ng ilalagay nyo dyan, yan na yung makikita natin sa web browser. So, ibig sabihin, yung mga description, yung mga buttons, yun yung kadalasan natin nilalagay sa loob ng body. Yung mga paragraph, yung mga heading, okay? Yung mga gusto ninyong makita doon sa web page ninyo, nasa loob ng body. Then, pag sinabi naman nating H1 element, ito yung pinakamalaking heading. Kadalasan natin ginagamit ang heading sa mga title. Or kung H1, yun nga, sa title, ibig sabihin siya yung pinakamalaki. Then,
P element is for paragraph. Kadalasan natin siyang ginagamit sa mga, ayan, kung bubuo kayo ng paragraph or ng mga description dun sa inyong code. Okay? So, yun yung nakita ninyong, yan yung ibig sabihin nung nakita ninyong HTML document kanina. Ano ba yung element? So, gaya ng nabanggit natin, ang element ay from start tag, okay, up to end tag. So, meron tayong start tag. Ito yon yung may less than, saka greater than, tapos may nakalagay na tag name. Tapos, meron din siyang content. Ibig sabihin yung laman ng element. Yung makikita doon sa loob ng ating browser. Then, meron siyang slash, tapos tag name. Ito na yung end tag or closing tag. So, karamihan ng element ay may start tag, may content, saka closing tag. Para mas maunawaan, ito yan. So, halimbawa, maglalagay tayo ng heading. So, meron tayong H1 na start tag. Tapos, ang content, halimbawa, my first heading. So, lalagay nyo yun dun sa loob. Tapos, ang end tag niyan, H1 pa rin, pero meron lang slash. So, yun lang yung pinag-aiba ng start saka end tag. Ang end tag may slash. Ganun lang kasimple. Then, meron tayong mga element na walang content or walang end tag. Katulad nung line break or nung BR. Okay, later on, makikita ninyo ano bang purpose nitong BR na ito. Next, pag sinabi natin browser, dito natin makikita yung output ng ating HTML document. Ganun lang kasimple. So, kung ang code natin ay katulad nung nasa taas kanina na may heading, ito yung output niya. May first heading. Tapos, meron din siyang paragraph. May first paragraph. Hindi nyo makikita yung start tag saka yung closing tag or end tag. Okay? Ang pinaka nakikita nyo yung content. Okay? Ayan. So, ganyan yung itsura nun. Ano ba yung structure ng HTML? Gaya ng sabi ko, para mabasa yan as HTML document, kailangan meron tayong HTML element. So, may start tag na HTML sa pinakataas, may closing tag na HTML or yung may slash. Tapos, merong head. Parang sa tao lang, di ba? Head na sa taas. Ang kadalasan laman nito, ayan, yung mga meta information or katulad ng title. Tapos, meron naman sa baba, body. Ang laman ng body, lahat ng visible content or mga visible element. Okay, katulad ng heading and paragraph. Okay, for the history, ang tatandaan lang natin dito ay si Tim Berners-Lee. So, kung sino yung nag-invent ng World Wide Web or WWW, siya rin yung nag-invento ng HTML. So, 1991, karamihan, o kahit sa akin nga, mas matanda ito no? 1991, nag-start ang HTML. And hanggang sa nag-evolve na lang siya ng nag-evolve. Okay? Tapos hanggang sa ngayon, ang ginagamit na natin ay HTML5. Ito yung pinaka-latest or in specific, HTML 5.2. Okay, for the HTML editors, ang mga kadalasang ginagamit natin para magsulat or mag-edit ng code. Okay? So, text editor ang tawag doon. Ano ba yung mga example niyan? So, dati, naalala ko nung college kami, no, wala pa masyadong mga software na sobrang gaganda para mag-edit ng code, no? Nagno-notepad lang kami. Ayan. So, notepad. Yun nga lang, sa notepad, ano lang siya, very basic, no? Oh.
wala siyang mga advanced features. Hindi katulad nung gagamitin natin na Visual Studio Code, no? Na meron ng mga extensions, no? Mayroon para sa debugging, ayan. So mas madali na para sa ating mga developer na mag-write ng code kasi natutulungan na tayo, okay? Using Visual Studio Code. Sa Notepad kasi, ano to eh, kagandahan lang sa Notepad, built-in na siya sa ating computer. No, halimbawa, Windows, no, may Notepad yan. So, kung gusto nyo mag-edit ng code, madali lang kasi nga naka-install na siya sa computer natin. Yan. So, ito yung mga example ng mga text editor or code editor. Okay? So, learn HTML using Notepad or text edit. So, testing natin, no, na mag-try ng pag-write ng code using Notepad. Ano ba yung mga steps? Siyempre, open muna natin yung Notepad. Step 1. Step 2, sulat natin yung code. Ito yung example, yung pinakita ko rin kanina. Then, isave natin. So, make sure na kapag sinave natin ay meron siyang file extension na .htm or pwede naman .html. Okay? Then, ang encoding natin ay UTF-8. Okay? And for the last step, no, pwede na natin siyang i-check sa ating browser. Yung pinaka-output. So, testing natin kung gagana ba ang Notepad para makapag-write tayo ng ating first HTML document. So, open natin ang Notepad. Ayan. Then, balik tayo dun sa presentation. Ito. Or, ayan, copy ko na lang to. Ayan. O, kaso lang hindi siya nakaayos. Enter ko na lang. Ayan. Siyempre, ayusin natin yung structure. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, walang nakalagay na head. Body lang. Gusto lang naman kasi natin matry yung pag-encode at pag-check ng output using HTML. So, ang wag nyo kakalimutan ay ilagay yung doc type HTML. Tapos, meron tayong HTML, start tag, closing tag. Tapos, ang pinaka-content niyan ay ito, yung buong body. Okay? Pero kung lalagyan natin ng head, nandito yan sa ibabaw ng body. Ayan. Then, sa body naman, meron tayong H1 para sa heading, saka may paragraph. Okay. Try natin i-save. Save as. Tapos, sa desktop na lang yung destination. First webpage.html. Gaya ng nabanggit natin, huwag nyo kalilimutan lagyan ng .html. Tapos, okay naman na yung encoding, naka UTF-8. Save na natin siya sa desktop. Yan. Then, check natin yung output. Ito yan. Ayan. First webpage.html. Open natin. Ayan. So, ito na. My first heading and my first paragraph. So, kung mapapansin ninyo, yung heading natin ay malaki, then yung paragraph natin ay maliit. Okay? So, para sa title ito naman para sa mga description. So, ito yung ating code. Try nyo na lang din dyan sa inyo sa bahay or kung wala pala kayong computer, pwede kayong mag-write ng code sa inyong cellphone. No? Mag-download lang kayo sa may Play Store ng web code. Ayan, hanapin nyo to web code. Ayan. So, pwede yan. Tapos, i-type nyo lang ito. Okay, that's all for today. Thank you.